Makalipas ang 10 araw, sina Shirene, Nade at Hiroki ay palaging nasa kanilang research lab nitong mga nakaraang araw. Biglang pumasok si Nade sa silid, "Nagkabit na ako ng mga poster at mayroon akong balita sa inyo," sabi ni Nade kina Shirene at Hiroki. Nang mga oras na iyon naman ay bakas na bakas sa mukha ni Hiroki ang puyat sa kanyang mukha dahil ito ay halos buong araw nang gumagawa ng plano tungkol sa behavioral patterns ng mga estudyante sa eskwelahan. Habang si Shirene naman ay buong araw naman na nagsasanay ng kanyang photon output. "Bakit, ano bang nangyari at parang nagmamadali ka?" tanong ni Shirene kay Nade. Ito ay talagang isang napakalaking balita. Sinasabi ng lahat na sila ay pupunta upang makita nila ang ating research group presentation, sagot ni Nade. Sinabi nila na pupunta sila upang manood pagkatapos nilang makita ang poster, sabi muli ni Shirene. "Hay nako, yan lang pala naman ang sasabihin mo. Akala ko naman ay may kung anong nangyari na sa iyo," sabi ni Shirene kay Nade. "Pupunta sila nang dahil lamang nakita nila ang ating mga pangalan. Siguradong magiging magulo lamang ito," sabi naman ni Hiroki. "Pagdami ng taong pupunta, pagdami din ng ating magiging gawain. Sa inyong palagay, gaano kaya karami ang pupunta?" sabi muli ni Shirene. "Hindi ako nakakasigurado, ngunit sa tingin ko, halos kalahati ng buong populasyon ng estudyante ang darating," sagot ni Nade. Mayroon na lamang higit kumulang 17 araw bago ang research group presentation ng Science of Supernatural Spirit Research Group. Pinag-uusapan ng mga estudyante sa eskwelahan ang gagawing research group presentation ni Shirene. Ayon sa kanila, dito malalaman kung ang Supernatural Spirit Research Group ay magpapatuloy pa din. Ayon pa sa iba, kung mabigo ang research group na ito, gaya ng plano, ibabalik sa eskwelahan ang kanilang research lab. Ngunit, ang ipinag-aalala ng lahat ay kapag nangyari ito, may posibilidad na ang research lab ay mapupunta muli sa Shady Research Group. Nang mga panahong iyon, si Shirene ay patuloy pa din sa pagsasanay ng paggamit ng kanyang photon output. Ngunit, siya ay nakaramdam na ng pagod dahil sa tagal ng kanyang pagsasanay. Kaya naman, siya ay nagpahinga na muna. Ang pagsasanay na ginagawa ni Shirene ay ang tinatawag na mental rebound. Ito ay isang matinding paraan ng sapilitang pagtaas ng magic output. Pagkatapos maabot ng mental focus ang limitasyon nito, ito ay magpapahinga ng humigit kumulang 20 minuto. Pagkatapos nito, maaari muling gamitin ang mental focus hanggang sa limitasyon nito. Ang karaniwang halaga ng mental focus ng isang salamangka na gagamitin ay katumbas ng pag-focus ng halos 40 minuto. Ito ay isang walang ingat na pamamaraan na maaaring maglagay ng buhay ng isang tao sa panganib. Naisip ni Shirene na kung alam ng mga guro ang tungkol dito, hindi siya papayagan ng mga ito na gawin ang ganito dahil ito ay siguradong magiging isang malaking problema. Maaari lamang niyang mapanatili ang kanyang photon output sa loob lamang ng 5 minuto. At dahil mayroon na lamang 7 araw bago ang research group presentation, upang makamit ang kanyang layunin na 10 minuto, walang ibang paraan kundi ang ulitin ang pamamaraang ito ng maraming beses hanggat maaari, bago masira ang kanyang kamalayan. Kaya naman, naisip ni Shirene na kayanin daw ba kaya niya ito. Bigla namang bumukas ang pinto at sumilip dito si Nade. "Shirene, ayos ka lang ba? Wala bang problema sa ginagawa mo?" tanong ni Nade kay Shirene at bigla naman itong nagulat dahil sa biglaang pagsasalita ni Nade. "Siyempre naman, matatapos ko ito hanggang sa nakatakdang panahon," sagot ni Shirene. Bigla namang umiyak si Nade, "Ang ating layunin ay talagang napakahirap abutin. Ito ay lampas na sa kakayahan ng isang nasa ika-5 antas. Pero, kung hindi mo ito magagawa, maaaring mawala ang ating research group," sabi muli ni Nade. "Sinabi ko na huwag kang mag-alala, ikaw ba, kamusta ka na?"
Malapit ka na bang matapos sa mga ginagawa mo? Tanong naman ni Shirley kay Nate. Medyo malapit na akong matapos, susubukan ko na lamang ito. Maaari ka bang sumama sa akin sandali? Sabi ni Nate. Pumunta sina Shirley at Nate sa kanilang research lab at nagulat si Shirley sa kanilang nadatnan. Halos nangingitim na ang ilalim ng mga mata ni Hiroki dahil sa puyat dahil sa dami ng mga ginagawa nito. Ayos ka lang ba Hiroki? Mukhang hindi ka na natutulog sabi ni Shirley kay Hiroki. Huwag kang mag-alala, matatapos ko ang lahat ng ito bago sumapit ang takdang panahon, sagot ni Hiroki. Hayaan mo na lamang siya sa kanyang ginagawa, hindi mo siya mapipigilan. Tingnan mo ito, sabi ni Nate kay Shirley, isa lamang iyang prototype, sabi muli ni Shirley. Hahaha, ang huling pagsusuri ay isasagawa gamit ang iyong photon output. Kinakailangan nating suriin ang light cable na ibinigay ng ama ni Hiroki sa atin. Hawakan mo ang orb at gamitin mo ang iyong salamangka, sagot ni Nate. Hinawakan ni Shirley ang orb ng ginawang makina ni Nate para sa gagawin nilang research group presentation. Ang orb ay isang transparent na bola ng liwanag ng enerhiya na konektado sa mga spirit. Binuksan ni Shirley ang kanyang spirit zone upang magamit ang kanyang photon output. Nagsimula na ding damaloy ang kanyang photon output patungo sa makina na ginawa ni Nate. Nang marating ng photon output ang makina, namangha si Shirley sa naging resulta nito. Ayos, napakagaling nito. Manghang sabi ni Shirley. Hahaha, hindi na ito masama, mayabang na sabi ni Nate. Dumating na ang araw na gaganapin ang research group presentation ng Science of Supernatural Spirit Research Group. Kahit napakalakas ng ulan, pinuntahan pa din ni Nate si Shirley sa research lab upang sunduin. Binuksan ni Nate ang silid na pinagsasanayan ni Shirley. Shirley, ngayon na gagawin ang ating research group presentation. Handa ka na ba? Tanong ni Nate kay Shirley. Shirley, nasan ka? Pagtawag muli ni Nate dahil sa hindi agad nito nakita si Shirley sa loob ng silid. Biglang may tumalsik na orasan sa harapan ni Nate at pinulot niya ito. Nagulat naman si Nate matapos niyang pulutin at makita ang orasan na ito. Shirley, sandali, ang ibig sabihin ba nito ay nagawa mo na? Tanong muli ni Nate kay Shirley. Hahaha, tara na, gawin na natin, seryosong sabi ni Shirley. Nagpunta ang mga estudyante sa eskwelahan upang panoorin ang ginawang research group presentation ng Science of Supernatural Spirit Research Group. Ang ibang mga estudyante ay masaya at ang iba naman ay nasasabik ng mapanood ang research group presentation. Mayroon din namang nag-aalok ng maiinom, at mayroon din namang nag-aalok ng mga leaflet ng nasabing research group. Ngunit ng mga oras na iyon, may isang taong muling nagbabalik sa Alphys Magic Academy. Ito ay si Mark Slider, nagbalik siya matapos ang kanyang 2 buwang suspensyon matapos niyang gumawa ng mga pagkakamali sa nakaraang pagsusulit para sa pag-abante sa ika-5 klase. Bakit napakaraming tao dito? Anong nangyayari? Tanong ni Mark sa babaeng nag-aalok ng mga leaflet. Kuhanin mo itong leaflet na ito at pagkatapos, ikaw ay pumila na upang pumasok sa loob, sabi ng babae kay Mark. Kinuha ni Mark ang leaflet na ibinigay sa kanya ng babae at tiningnan niya ito. Medyo nagulat si Mark nang makita niya ang leaflet na ito. Napansin niya ang nakasulat na pangalan ni Shirley dito. Ayon sa kanya, ang pangalang ito ay hinding-hindi niya makakalimutan kailanman. At ayon pa sa kanya, sino ang pupunta sa ganitong klase ng research group presentation? Wow, si Senior Shirley yan ha, Tara, panoorin natin, sabi naman ni Maria. Si Maria Irlin ay kasabay ding bumalik ni Mark sa eskwelahan. Katulad ni Mark, ito ay napatawan din ng suspensyon dahil gumawa din ito ng pagkakamali sa nakaraang pagsusulit. Manunood ka nito, tama ba? Tara na,
sabi muli ni Maria kay Mark. Siyempre naman, pupunta ako upang mapanood ito, baka may matutunan tayo dito, sagot ni Mark. Tara na, bilisan na natin, dito ang pila, sabi muli ni Maria kay Mark at ito ay hila-hila ni Maria papunta sa pila papasok ng eskwelahan. Habang sina Mark at Maria ay nasa kanilang suspensyon, nakatanggap sila ng espesyal na pagtuturo mula kay Teacher Thad. Para mas maliwanag, pinilit ni Mark si Teacher Thad na turuan sila ni Maria. Tingnan ninyo, hindi ba't ang mga iyan ay nagmula sa advanced class, sabi ng isang babae. Ano, nasaan, sabi naman ng isa pang babae, ang tinutukoy pala ng mga ito ay sina Amy at Cheryl. Boyfriend kasi ni Amy si Shirley, sabi ni Cheryl sa mga estudyante. Medyo nakaramdam naman ng hiya si Amy dahil sa sinabi ni Cheryl. Bakit ba kailangan nating manood ng isang intermediate class presentation, sigaw na sabi ni Amy. Hahaha, kailan ka ba titigil sa pagrereklamo ng ganyan? Hindi ba't dapat lamang na mapanood mo ang presentation na gagawin ng iyong boyfriend, sabi ni Cheryl kay Amy. Ito ay talagang nakakahiya, sabi muli ni Amy at ito ay biglang nagtakip ng kanyang mukha. Ang lahat ay biglang nagulat dahil may mga dumating na nagmula sa unang klase upang manood din ng research group presentation. Amy, tingnan mo iyon, sila ay nagmula sa unang klase, sabi ni Cheryl kay Amy sabay turo sa mga estudyanteng dumating. Ang mga grupo ng estudyante ito ay ang bali-balitang miyembro ng Shady Research Group. Ang isa sa mga estudyanteng ito ay si Fermi, ang iba naman ay sina Hershey ng Sonar. Si Lycan na mas kilala sa tawag na The Electric Monster. Si Richard at si Caden ng Alchemy, bakit naman kaya nagpakita ang mga estudyante mula sa unang klase dito sa isang intermediate class presentation, nagtatakang sabi ni Cheryl. Ano ba sa palagay mo ang pagkakatulad ng mga iyan sa kanila, sabi naman ni Amy. Pagkakatulad, gulat na tanong ni Cheryl. Oo, may mga bali-balita na lahat sila ay miyembro ng Shady Research Group na tinatawag na Goldron, sabi muli ni Amy. Nakapasok na ang lahat sa loob ng presentation stage ng Alphys Magic Academy. At nakahanda na din ang mga hurado para sa research group presentation. Nagulat naman si Teacher Sena dahil dumating din ang headmaster para manood. Headmaster, bakit po kayo nandito? Tanong ni Teacher Sena sa headmaster. Hahaha, ang research group presentation na ito ay talagang pinaghirapan ng mga estudyante. Kaya naman, paanong hindi ako mapapaisip na pumunta dito upang masaksihan ito? Sagot ng headmaster. Siyempre naman po, maupo po kayo dito, sabi muli ni Teacher Sena sa headmaster. Hahaha. Malakas na pagtawa ng headmaster, aabangan ko ang resulta ng kanilang ginawa, sabi muli ng headmaster. Halos punong-puno ng mga estudyante ang lugar dahil nais din nilang mapanood ang inihandang research group presentation ng Science of Supernatural Spirit Research Group. Naisip naman ni Amy na mayroon daw ba kaya siyang bagay na hindi nalalaman sa mga mangyayaring ito. Ang lahat ay handang-handa na para sa pagsisimula ng research group presentation na ito. Kaya naman, binuksan na ang mga ilaw ng entablado bilang hudyat ng pagsisimula. Ladies, gentlemen at sa lahat ng mga salamangkerong naririto. Ang research group presentation ng Science of Supernatural Spirit Research Group ay magsisimula na, sigaw ni Nade. Ang matagal na hinintay na research group presentation ng nasabing research group ay magsisimula na. Gusto ko lang magpasalamat sa inyong lahat sa paglalaan ninyo ng oras para panoorin ang research group presentation na ito. Ako ang magsisilbing tagapagsalita sa research group presentation na ito. Ako nga pala si Nade West, ang presidente ng Science of Supernatural Spirit Research Group, sabi ni Nade bilang panimula at pagpapakilala. At ngayon naman, ang pag-uusapan natin ay ang tungkol sa spirits, paliwanag ni Nade.
Spirits, ang tinutukoy ba niya ay ang mga multo? Seryosong sabi ni Mark. Maaaring may mga eksenang nakakabahala, kaya naman, ang mga manunood ay pinapayuhang mag-ingat, pagpapatuloy ni Nate. Mukhang pinaghadaan talaga ito ng mga estudyante, sabi ng headmaster. Tama po kayo, maganda ang ginawa nila dahil gumamit sila ng hologram para sa background ng kanilang presentation, sabi naman ni Teacher Sena. Naisip naman ni Teacher Sena kung ano kaya ang binabalak gawin ni Nate sa presentation na ito. Narinig na ba ninyong lahat ang kwento bago pa naitatag ang Alphys Magic Academy? 250 taon na ang nakalipas. Ang lugar na ito na kinatatayuan ngayon ng eskwelahan na ito ay isang maliit na nayon na kung saan puro mga magsasaka ang nakatira. Gayunpaman, noong panahong iyon, sa buong mundo, nagaganap ang kasumpa-sumpang digmaan ng pananakop. Noong panahong iyon, ang mga tao ay nagtakbuhan sa kagubatan upang maiwasan ang digmaang iyon. Hindi lamang ang mga sibilyan, ngunit pati na din ang mga sundalo ay hindi din nakaligtas. At isa pa, pati na din ang mga hindi tao ay pumasok din sa kagubatan, paliwanag ni Nate. At pagkatapos ay biglang namatay ang ilaw. Bakit kaya namatay ang mga ilaw? Tanong ng isang lalaki. Nako, baka may biglang lumabas na nakakatakot, sabi naman ng isa pang lalaki. At sila ay ang mga tao na sinapian ng mga masasamang espiritu, pagpapatuloy ni Nate. At biglang lumabas si Hiroki na nakasuot ng isang kasuotan ng isang taong animoy sinapian ng masamang espiritu. Sa halip na matakot, ang ibang mga estudyante ay nagtawanan nang makita nila si Hiroki. Si Hiroki ay patuloy pa din sa kanyang pag-arte bilang isang taong sinapian ng masamang espiritu. Hahaha, ano ba iyang ginagawa niya? Nakakatawa naman, tumatawang sabi ni Cheryl. Ang ginagawa ba nilang ito ay isang research group presentation o isang theater performance, sabi naman ni Amy. Ngunit, sumapit na ang isang malalim na gabi, Alia, mahal ko. Nasaan ka? Sabi ni Nate habang ito ay gumaganap din sa isang karakter sa ginawa nilang group presentation. Nasaan siya? Nagpunta ako dito upang makaligtas sa digmaan, ngunit, nawawala ang babaeng pinakamamahal ko sa buong mundo, sabi ni Nate. Ano kayang magyayari, nawala ang kanyang minamahal? Tumakas pa man din siya para lang mapuntahan ito, sabi naman ni Maria. Ano ba naman itong nangyayari? Anong klaseng research group presentation itong ginawa nila? Sabi naman ni Mark. Noah, mahal ko, nandito ako, sabi naman ni Shirene at ito ay nagbihis babae at kumakatawan sa isang babaeng karakter na si Alia. Mas lalong natawa ang mga estudyante nang si Shirene naman ang lumabas sa entablado bilang isang babae. Si Teacher Sena ay sobrang gulat na gulat, samantalang ang headmaster naman ay medyo natawa din sa kanilang napapanood. Nagbihis babae si Shirene, gulat na sabi ni Cheryl. Amy, anong nangyayari sa iyo? Tanong naman ni Cheryl kay Amy dahil ng mga oras na iyon ay halos tulalang-tulala si Amy at sobrang pula ng mga mata nito. Nang mga oras na iyon ay biglang nabuksan ang mga pulang mata ni Amy. Ayos lamang iyan Amy, huwag kang masindak, isipin mo na lamang na nagdamit babae lamang si Shirene, sabi ni Amy sa kanyang isip. Alia, miss na kita, sabi ni Nate kay Shirene. Simula ngayon, huwag mo na akong iiwan Noah, sagot naman ni Shirene. At biglang, sina Shirene at Nate ay maghahalikan at ito ay parte lamang ng kanilang pagganap sa kanilang research group presentation bilang isang babae at isang lalaking magkasintahan. Marami namang estudyante ang nagulat sa mga pangyayaring ito. Gagawin ba talaga nila? Tanong ni Cheryl. Sa mga napapanood kong theater performance noon, sa mga ganitong eksena, minsan ay talagang ginagawa nilang totoo ito, sabi naman ni Amy.
Bago pa man matuloy ang halik, biglang lumapit kina Shirene at Nade si Hiroki at bigla nitong kinagat si Nade sa kanyang kaliwang balikat. "Aray, tulungan ninyo ako," sigaw na sabi naman ni Nade. May ibang mga estudyante naman ang medyo nadala sa istoryang ginawa ni Shirene, Nade at Hiroki. Tungkol naman sa pinagmulan ng kwentong ito, mga 6 na buwan na ang nakalipas, habang nagsasaliksik kami sa kasaysayan ng Alphys Magic Academy, nakita namin ang lumang aklat na ito, sabi ni Nade habang hawak nito ang isang lumang aklat. Ang aming research group ay agad na nagsimulang mag-imbestiga dito ng mas detalyado. At bilang resulta, natuklasan namin ang nakagigimbal na katotohanan. Ang mga espiritong naging masama dahil sa pagkalamon ng masasamang espirito ay gumagala upang maghanap ng mga katawan ng taong magiging kanilang pagmamay-ari magpasa hanggang ngayon. Bigla namang may narinig ang lahat na tunog ng isang kampana. Nagulat naman ang ibang estudyante, at ayon sa kanila, saan naman kaya nagmula ang tunog ng kampana na kanilang narinig. Pagdating ng hating gabi, ang oras kung saan wala ng liwanag ang makikita sa paligid. Ito ang oras na kung saan ang mga espiritu ay lumalabas at nagiging aktibo. Hindi pa ba kayo nakakakita ng mga masasamang espiritu tuwing hating gabi? Ito ay maaaring mangyari, dahil ang mga espiritu ay nagpapakita lamang sa mga taong gusto silang makita. Ngunit, sa pamamagitan ng aming research group presentation na ito, kayo ay magkakaroon ng kaunting kuryosidad tungkol sa mga masasamang espiritong ito. Sa madaling salita, ang dalas ng inyong kaluluwa ay naayon na ngayon. Ngayong gabi, kapag tumunog ang kampana ng hating gabi, tumingin kayo sa inyong paligid. At baka makita ninyo ang ilan sa mga masasamang espiritu na gumagala sa paligid. Siyempre, iyon naman ay kung suswertihin kayo na makita ito. At dito na natatapos ang aming research group presentation, paliwanag ni Nade. Agad nang nabuhay ang lahat ng mga ilaw sa presentation stage. Ngunit, sa ilang sandali, may mga lukot na papel ang biglang nagliparan. Nagalit ang mga estudyante dahil hindi nila nagustuhan ang kanilang napanood. Ayon sa kanila, nasayang lamang ang kanilang oras dahil isang napakawalang kwenta ang napanood nilang research group presentation. Sinasabi ko na nga bang mangyayari ito nakakahiya lamang ang kanilang ginawang ito. Alam ko nang may mali simula nang sumama siya sa mga kakaibang tao na iyan galit na sabi ni Amy. Sandali lamang Amy, hintayin mo ako, sabi ni Cheryl kay Amy. Ang mga estudyanteng nasa unang klase ay tumayo na din para umalis. Humihingi po ako ng tawad sa inyo Headmaster, sisiguraduhin kong sila ay aking tuturuan muli ng maayos, sabi ni Teacher Sena sa Headmaster habang nakatungo ang kanyang ulo dahil sa sobrang hiya na kanyang nararamdaman. Hahaha, hindi mo naman iyon kasalanan, kaya naman, huwag kang mag-alala, sabi naman ng Headmaster kay Teacher Sena. Ano bang ginawa ng mga batang ito, malibang ako ay nagtiwala at naniwala sa kanila, sabi ni Teacher Sena sa kanyang sarili. Naisip naman ng Headmaster na kung magtatapos lamang sa ganito ang grupo ni Shirene, hindi na sila makakapagsimulang muli. Hahaha, nakita mo ba ang kanilang mga reaksyon? Tanong ni Nade kay Hiroki. Oo naman, nakita ko, ang masasabi ko lang base sa mga tingin nila, ang mga binhi ay nakatanim na, seryosong sabi ni Hiroki. Ang unang hakbang sa ating mga plano ay isang tagumpay, at ngayon naman, ipakita na natin sa kanilang lahat ang multo, seryosong sabi naman ni Shirene. Ang lahat ay nasa kani-kanilang dormitoryo upang magpahinga. Ito ay alas 11:30 na ng gabi at kaunting minuto na lamang bago sumapit ang hating gabi. Shirene, ito na ang oras, tapos ka na ba sa iyong pagmumuni-muni, sabi ni Nade kay Shirene. Agad na tumayo si Shirene at lumabas ng pinto upang sumunod kay Nade. Ang gabi bago ang nasabing araw ng research group presentation.
Naglagay si Nate ng daan-daang hologram projector sa buong eskwelahan. At sa pamamagitan ng mga kagamitang iyon, ang ginawang behavior prediction program ni Hiroki ay nailagay sa lahat ng ito. Mag-ingat ka Hiroki, baka matapakan mo ang mga iyan, sabi ni Nate kay Hiroki. 5 minuto at 15 segundo na lamang bago sumapit ang hating gabi. Hindi tayo pwedeng mapaaga o kaya naman ay mahuli sa oras. Ang pagpapakita ng mga multo sa mga tao sa eksaktong oras ay mahalaga sa planong ito. Pwede ka nang magsimula kapag binigyan kita ng hudyat, sabi ni Hiroki kay Nate. Ikaw naman Shirine, ikaw na ang bahala dyan sa iyong gagawin, sabi naman ni Nate kay Shirine. Sige, ako na ang bahala dito, seryosong sagot ni Shirine. Ngayon na, sabi muli ni Hiroki kina Nate at Shirine bilang hudyat upang paganahin ang mga makina. Agad namang binuksan ni Nate ang makina habang si Shirine naman ay ginamit ang kanyang photon output. Woo! Nakakasilaw, talagang kahanga-hanga ang photon output ni Shirine, sabi ni Nate at ito ay nagtakip ng kanyang mata gamit ang kanyang bisig. Tama ka, nagawa niyang mapalakas ang kanyang salamangka sa loob lamang ng 1 buwan, sabi naman ni Hiroki. Alam kong si Shirine ay talagang hindi ka panipaniwala, sabi muli ni Nate. Sandali, parang may kakaiba, ang aking pakiramdam ay parang ako ay nagbubuhos ng tubig sa mangkok na butas ang ilalim, sabi naman ni Shirine. Ano, hindi maaari, ano ang dapat nating gawin, gulat na sabi ni Nate. Nate, may problema ba, anong nangyayari, sabi naman ni Hiroki. Ang kanyang photon output, hindi na ito tumataas, sagot ni Nate. Anong mangyayari, may magagawa ka ba para ayusin ito, tanong muli ni Hiroki. Hindi ko alam, tama naman ang aking mga kalkulasyon, pero bakit ganito ang nangyayari, sagot ni Nate. Tapos na ito, siguradong hindi tayo magtatagumpay, sabi muli ni Hiroki. Kasalanan kong lahat ito dahil ako ay isang ignorante at isang taong walang kakayahan, hindi ko nagawa ng maayos ang ating mga makina, sabi ni Nate. Nate, huwag kang mag-alala, wala kang kasalanan, sabi naman ni Hiroki kay Nate. Patawarin ninyo ako para sa pagdadala ko sa inyo sa ganitong sitwasyon. Patawarin ninyo ako dahil ginawa ko kayong katawa-tawa. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang managot para dito, umiiyak na sabi ni Nate. Maaari mo nang itigil iyan Shirine, ako na ang bahala, sabi naman ni Nate kay Shirine. Ayaw ko, hindi maaari, lahat tayo ay gumugol ng hindi mabilang na mga gabi upang pagsumikapang gawin ito. Pareho ninyong ibinuhos ang lahat dito, hindi ko hahayaang magtapos na lamang ang lahat sa ganito, seryosong sabi ni Shirine. Nate, pigilan mo si Shirine, sabi ni Hiroki kay Nate. Ha, sige, mixing sagot naman ni Nate, pero, nagulat si Nate nang makita niya ang ginagawa ni Shirine. Sinusubukan na pala ni Shirine gamitin ang immortal function. Nang mga sandaling iyon, nagawa na ni Shirine pasukin ang immortal function at ito ay nawala na sa kanyang kamalayan. Nilapitan naman ni Nate at Hiroki si Shirine. Shirine, tumigil ka, sabi ni Nate. Bakit ganito, hindi tumitigil ang kanyang salamangka, sabi naman ni Hiroki. Shirine, tumigil ka, pakiusap, maaari kang mamatay. Maaari naman nating itigil ang ating research group. At hindi mo kailangan mawala, kaya naman pakiusap, itigil mo na iyan, nagmamakaawang sabi muli ni Nate kay Shirine habang ito ay umiiyak. Bigla naman bumukas ang mga mata ni Shirine, hindi na ako kailanman natatakot, seryosong sabi ni Shirine. At mas lalo pang pinalaki ni Shirine ang kanyang immortal function. Sinabi noon ni Arman kay Shirine na upang mapanatili ang kanyang pakiramdam sa kanyang sarili. Kinakailangan lamang niyang alalahanin at matandaan kung sino talaga siya.
At hinding-hindi siya kailanman pwedeng sumuko upang mapagtagumpayan ito. Ang photon output ni Shirine ay nagpatuloy ng muli at mas lalo din itong lumakas, kaya naman nagpatuloy ng muli ang pagdaloy nito patungo sa mga makina. Shirine, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Nade kay Shirine. Nagawa ko na, sagot naman ni Shirine. Nade, tingnan mo ang dashboard, gumagana na itong muli, sabi naman ni Hiroki kay Nade. Napakagaling, paano ito nangyari? Gulat na sabi ni Nade. Ang photon output ni Shirine ay patuloy pa din sa pagtaas. Hiroki, ngayon na, sabi muli ni Nade kay Hiroki. Sige, sagot naman ni Hiroki. At magkasabay nilang binuksan ang makina at ang mga projector. Pagsapit ng hating gabi, sa dormitoryo ng mga babae. Si Maria ay katatapos lamang magbasa ng aklat, at siya ay magpapahinga na sana. Siya ay masaya dahil kinabukasan ang unang araw ng pagbabalik niya sa eskwelahan. Bigla niyang naalala ang tungkol sa mga multo, at siya ay biglang nakaramdam ng takot at naisip niya na ang mga multo ay nagpaparamdam tuwing hating gabi. Isang kahangalan ang pagsasabing mayroong mga multo ang nananatili sa mundong ito, nasambit ni Maria. At pagharap ni Maria sa bintana ay biglang may nakatayong multo sa labas nito. Si Maria ay biglang sumigaw ng malakas at inihagis niya ang isang florera ng bulaklak sa kanyang bintana. Nang mga oras na iyon naman ay may multo ding nakapasok sa loob ng silid ni Amy. Paano ka nakapasok dito? Tanong ni Amy, at si Amy ay bigla ding nakaramdam ng takot kaya naman siya ay tumakbo palabas ng kanyang silid. Paglabas niya ng silid ay nadatnan din niya dito si Cheryl na takot din. Amy, may multo, sigaw na sabi ni Cheryl kay Amy. Meron din sa iyo, tanong ni Amy, at sa ilang sandali pa ay biglang lumabas ng silid ang iba pang estudyante at sila ay takot ng dahil sa mga multo. Ang buong eskwelahan ay halos nabalot ng isang napakalakas na sigaw ng dahil sa multo. Ang multo ay kumalat na sa buong eskwelahan at ito ay talagang napakarami. Ang lahat ng mga estudyante ay takot ng dahil sa multong ito. Nang mga oras na iyon, ang lahat ay lumabas na ng dormitoryo. May mga estudyanteng sinusubukang patayin ang mga multong ito. Pero, patuloy pa din ang pagsugod ng mga multong ito sa kanilang lahat. Ang lahat ay halos umiyak na sa takot na kanilang nararamdaman at hindi nila malaman kung ano ang kanilang gagawin. Ngunit, ang mga multo ay bigla na lamang nawalang lahat at ito ay ikinagulat ng mga estudyante. Tingnan ninyo iyon, may mga tao sa bubong ng ating dormitoryo, sabi ng isang lalaki. Magaling, maraming salamat sa pakikilahok ninyong lahat sa aming research group presentation sa kabila ng pagiging huli na ng oras at sobrang gabing-gabi na, sabi ni Nade, habang sila ay nakatayo sa ibabaw ng bubong. Ako ay lubos na nagpapasalamat sa inyo lahat, pagpapatuloy na sabi ni Nade. Mga siraulo talaga kayo, bumaba kayo dito ngayon, galit na sabi ni Teacher Say na kina Shirine, Nade at Hiroki. Anong klaseng kaguluhan ang ikinakalat ninyo sa kalaliman ng gabi? Halos mamatay ako sa takot habang ako na naliligo ng dahil sa inyong mga kalokohan, pagpapatuloy ni Teacher Sena. Hindi ba't ito ay isang napakagandang gabi Teacher Sena? Ito ay isang hologram projector lamang at ang lahat ng ito ay hindi totoo. Sabi ni Nade kay Teacher Sena, nagulat naman ang mga estudyante dahil sa sinabi ni Nade, hahaha, malakas na pagtawa ng headmaster, kanina pa po ba kayo dyan? Tanong ni Teacher Sena sa headmaster, mukhang hindi pa rin tapos ang kanilang research group presentation, kaya naman. Bakit hindi natin pakinggan ang kanilang mga paliwanag, sabi ng headmaster. Kayong lahat, ayon sa aming pagsasaliksik, talagang mayroong multo. Ngayon, naniniwala ba kayo na ang supernatural science ay totoo? Sabi ni Nade.
Talagang pinaniniwalaan ninyo na totoo ang mga multo, galit na sigaw ng isang lalaki. Ano bang sinasabi ninyong totoo? Puro peke naman ang multong nakita naming lahat. Puro panlilinlang lamang ang inyong mga ginawa na kayang-kayang gawin ng isang batang 3 taong gulang pa lamang, sabi naman ng isa pang lalaki. Pero, sa totoo lang paano nga kaya nila nagawa ang lahat ng mga iyon, sabi naman ng isang babae. Ano bang sinasabi ninyo? Halata naman na ang ginamit lamang nila ay ang tinatawag na hologram magic. Isipin nga ninyong mabuti, talagang may kakaiba, paano mapapagalaw ng hologram magic ang lahat ng iyon ng paisa-isa? Pinag-isipan ko ito at nalaman kong peke ang lahat ng mga multong iyon, ngunit hindi ko pa rin iyon maalis sa isip ko. Sa tingin ko, kinailangan nilang gumamit ng ilang uri ng program sa pamamagitan ng isang makina. Posible bang gawin nila ito sa buong eskwelahan, hindi ba't kakailanganin nila ng hindi kapani-pani walang dami ng impormasyon at enerhiya para magawa ang lahat ng iyon, paliwanag ng lalaki. Lumikha naman ang headmaster ng isang maliit na usok na animoy hugis multo sa kanyang mga kamay. Hahaha, ano sa iyong palagay Teacher Sena? Maaari mo bang ipaliwanag ang kanilang mga ginawa? Sabi ng headmaster kay Teacher Sena. Ang kanila pong ginawa ay mga panlilinlang na medyo advance, sagot ni Teacher Sena. Nang mga sandaling iyon naman ay napangiti si Shirene at siya ay biglang napaisip. Ang pinaka-importanteng bagay sa isang salamangkero ay ang katalinuhan. Pagdating sa kuryosidad at paghahangad ng katalinuhan, hindi sila maaaring maging matyaga. Ang ibang mga estudyante naman ay biglang nakaramdam ng galit. Kahit na gumamit sila ng mga matalinong panlilinlang, hindi ibig sabihin nito ay kikilalanin ko na ang kanilang research group, sabi muli ni Teacher Sena. Hahaha, sa totoo lang, ang panlilinlang na kanilang ginawa ay hindi ang pinakamahalaga, sabi muli ng headmaster. Medyo napaisip naman si Teacher Sena dahil sa sinabi ng headmaster. Peke ang kanilang mga ginawa, hindi totoo ang mga multo. Ano ang kinalaman ng mga pekeng multo sa supernatural science? Hindi ba't halata namang ang lahat ng inyong ginawa ay isang palabas lamang, sabi muli ng isang lalaki. Hahaha, hindi pa din ba kayo naniniwala sa supernatural science? Kung ganun, hayaan ninyong itanong ko ito sa inyo. Bakit napunta kayong lahat sa lugar na ito ngayon, sabi ni Nade. Napaisip naman ang ibang mga estudyante sa mga sinabi ni Nade. Ano bang ikinatatakot ninyo at tumakbo kayong lahat papunta dito? Hindi ba't sinabi mo na sigurado ka na walang mga bagay na tulad ng multo o espiritu, sabi muli ni Nade. Napaisip naman sina Amy at Cheryl dahil sa mga sinabi ni Nade, ang pakiramdam na nararamdaman ninyong lahat ngayon ay ang tinatawag na root of supernatural science, ang mga espiritong hindi pinaniniwalaan ng lahat noon. Sa sandaling nakakita kayong lahat ng multo at nakaramdam ng takot, natanim na sa pag-iisip ninyong lahat na baka may mga multo at espiritu at ito ay nananatili ng nakaugat sa inyong puso. Ang ginawa lamang namin ay palabasin ang inyong mga nakatagong damdamin at pati na din ang inyong mga pagdududa. Maaaring hindi kami sigurado kung ang mga multo ay umiiral o hindi. Ngunit, sinasaliksik pa din namin iyon ng walang katiyakan dahil iyon ang ibig sabihin ng pananaliksik, paliwanag ni Nade. Tama, may mga pagkakataon na ang mga katotohanang halata na sa ngayon, ay itinuturing na kasinungalingan sa nakaraan, sabi naman ng isang babae. Salamat sa inyong lahat para sa kahangahangang pagpapakita ng kawalan ng katiyakan na ito. Ang halaga ng aming research group ay ganap na naipakita. At dahil doon, ang aming research group presentation ay aming nagawa ng maayos. Kaya naman, kami ay lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat, sabi muli ni Nade at sina Shirene. Nade at Hiroki ay tumungo bilang pagpapasalamat sa lahat ng mga taong nakasaksi sa kanilang research group presentation.
Naging masaya naman ang mga estudyante dahil sa naging matagumpay ang ginawang research group presentation ng Science of Supernatural Spirit Research Group. Saan tayo nanggaling at saan tayo patungo, sa pamamagitan ng pagsisiyasat sa mga pagdududa na maaaring mayroon ang sinuman, ipinakita nila sa atin ang isang bagay na hindi natin nakikita sa isang direktang paraan. Ano kaya sa inyong palagay? Sabi ng headmaster sa iba pang mga guro. Hindi po ako tumututol, headmaster, sagot ni Teacher Thad sa headmaster. Naiintindihan ko na ngayon, sagot naman ni Teacher Sena. Nakapagdesisyon na ang lahat ng mga guro, kinikilala at tinatanggap naming lahat ang ginawang research group presentation ng Science of Supernatural Spirit Research Group, paliwanag ni Teacher Sena. Ayos, nagawa natin, masayang-masayang sabi ni Shirine, Nade at Hiroki. Pero, gayunpaman, kayong tatlo ay suspendido ng 3 araw dahil sa gulong inyong ginawa ngayong gabi, sigaw na sabi ni Teacher Sena. Ayos, nagtagumpay tayo, nagawa natin, masayang-masayang sabi muli ni Shirine, Nade at Hiroki habang si Nade ay napaluha na nang dahil sa sobrang kasiyahan. Ano ba, naririnig ba ninyo ang mga sinabi ko? Sinabi ko na kayong tatlo ay suspendido. Galit na sabi muli ni Teacher Sena kina Shirine, Nade at Hiroki. Wow, si Senior Shirine ay talagang kahanga-hanga, masayang sabi ni Maria. Tama, si Senior Shirine ay talagang isang henyo, sabi naman ni Mark. Ayos, Amy, hindi ba't sila ay talagang kahanga-hanga? Lahat ay gustong gawin ang kanilang mga ginawa kahit isang beses lamang upang gulatin ang buong mundo, masayang sabi ni Cheryl kay Amy. Akala ko noon, naiintindihan ko na si Shirine, kung gusto niyang makapagtapos, ang pag-aaral ng kamatayan ay talagang kinakailangan. Gayunpaman, nagagawa niyang gugulin ang kanyang oras sa ilang walang katuturang saya, sabi naman ni Amy. At naisip naman ni Amy na sa mga ilang dahilan, siya ay biglang nakaramdam ng kaunting selos. Nang mga oras na iyon, napanood din pala ng ilang miyembro ng tinatawag na Shady Research Group ang ginawang research group presentation ng Science of Supernatural Spirit Research Group. Ang matandang agila ay mas magaling kaysa sa baka. Ang mga estudyante na nagtapos ay iniwan ng grupo sa ilang mga inosenteng dahilan, sabi ng isang lalaki. Kalimutan na natin na ang Estes ay mapupunta sa atin. Wala nang pag-asang ito ay mapunta pa sa atin ngayon. Ang aking research group na Ant Language Research Group ay sumuko na, sabi naman ng isang lalaki. Sila ay nabibilang pa din sa 5th klase, huwag ninyong sabihin na kayo ay natatakot sa kanila, sabi naman ng isa pang lalaki. Pero, hindi maglalaon, silang tatlo ay aabante din sa advanced class. Kung ayaw mong sila ay makaharap sa susunod na taon, siguraduhin mong makakapagtapos ka sa pagtatapos ng taong ito, sabi naman ng isa pa. Kayo naman, Doll Collection Research Group, kung ako sa inyo, susuko na din ako. Kayo din Hide and Seek Research Group, sumuko na din kayo, sabi muli ng isang lalaki. Magsitigil nga kayong lahat, itigil na natin ito, nakuha na naman natin ang atensyon ng iba. Ang ganitong pagtitipon ay lubhang makakasama para sa atin, maghintay na lamang tayo ng tamang oras, sabi naman ni Fermi na isa sa mga miyembro ng Shady Research Group na tinatawag na Goldron. Nakita naman ni Teacher Sena ang mga estudyanteng ito na miyembro ng tinatawag na Shady Research Group, at narinig nito ang lahat ng pinag-usapan ng mga ito, at ayon kay Teacher Sena, ang Shady Research Group na ito ay kinakailangang magsumikap upang maging matagumpay. Kahanga-hanga talaga, kahit ako na dalubhasa sa liwanag ay napahanga din. Ito ay talagang ginamit sa paraang nagulat talaga ako dahil nagawa ni Shirine ang ganitong mahirap na gawain. Magpapanggap na lang ako na hindi ko nakita, dahil sa pagkakataong iyon, ipinakita lang ni Shirine ang kakayahang matupad ang aking pangarap, sabi ng headmaster sa kanyang sarili.
Hahaha, nakakatuwa talaga ang mga nangyari. Tumatawang sabi ni Shirene habang ito ay nakahiga sa damuhan. Okay ka lang ba talaga? Normal pa ba ang pag-iisip mo? Tanong ni Ned kay Shirene. Sa aking palagay, ayos lamang naman ako. Wala naman akong ibang nararamdaman ngayon, sagot ni Shirene. Hahaha, baliw ka naman talaga. Sino ba namang magtataya ng buhay para sa kalokohang tulad ng ating ginawa? Sabi naman ni Hiroki kay Shirene. Hahaha, sa halip na sumagot ay tumawa lamang ng malakas si Shirene. Ngunit gayunpaman, ikaw ay talagang napakahusay, sabi muli ni Hiroki kay Shirene. Tama ka, kung hindi ginamit ni Shirene ang immortal function, masasayang sana ang lahat ng ating mga pinaghirapan, sabi naman ni Ned. Akalain mong upang mapaglabanan mo ang iyong immortal function, ginamit mo ang iyong defense form. Baliw ka talaga, sabi muli ni Hiroki, bakit ako lamang ang pinupuri ninyo? Hindi ba't isa din kayong mga henyo, ikaw Hiroki, bumuo ka ng behavioral patterns ng buong eskwelahan. Ikaw naman Ned, gumawa ka ng makina at napakaraming projectors para sa ating research group presentation, sabi naman ni Shirene kina Ned at Hiroki. Ang mga pangyayari ay parang nahahalin tulad sa isang panitikan na ang palaka sa balon, sabi ni Hiroki. Para namang alam ng lahat ng tao ang kasabihan na iyan, sabi naman ni Ned. Alam na ninyo, para sa akin, gusto kong umakyat sa itaas katulad ng mga bituin sa kalangitan, sabi muli ni Shirene habang nakataas ang kanyang kamay. Ang mga bituin na iyan ay tinatawag na North Star. Marami na akong nagawa, dapat na ba akong umabante sa advanced class ngayon, sabi muli ni Hiroki. Oo naman, tayong tatlo ay makakapagtapos ng magkakasama. Sa sandaling sumali tayo sa iba pang mga samahan, sigurado akong marami pang mas nakakatuwang bagay ang naghihintay sa atin doon, sabi muli ni Ned. Iba pang samahan, para saan? Tanong ni Shirene at ito ay nagulat sa mga sinabi ni Ned. Hahaha, mukhang maganda iyan ah, oras na ba para tuluyan na nating alisin ang ating mga limitasyon, sabi muli ni Hiroki. Gagawin natin ito bilang isang pangako, sabay-sabay nating aabutin ang dulo ng magkakasama, seryosong sabi ni Ned. Tama, tayo ang magiging pinakamahusay, nakangiting sabi ni Shirene. Pero, ano ang gagamitin natin bilang cheer? Tanong naman ni Hiroki. Hindi ko alam, kahit ano na lang, sagot ni Ned, supernatural science forever, sigaw ni Ned. Kaya natin ito mga kapwa palaka, sigaw ni Hiroki, sabay-sabay tayong makakapagtapos, sigaw naman ni Shirene. Hahaha, anong klaseng cheer ang sinabi mong iyan Ned? Tumatawang sabi ni Ned kay Hiroki. Sinasabi ko lang na tayo ay mga palaka, sagot ni Hiroki. Lahat tayo ay magiging isang magaling na salamangkero, masayang sabi naman ni Shirene. Kinabukasan, pinuntahan ni Ned at Hiroki si Shirene sa kanyang dormitoryo. Shirene, gumising ka na, gugugulin mo ba ang iyong gininto ang oras ng suspensyon sa ganito lamang? Tara nang lumabas at maglaro, sabi ni Ned kay Shirene habang ginigising niya ito. Siya ay sobrang tulog at siya ay mukha ding pagod na pagod, sabi naman ni Hiroki. Nang mga oras na iyon, si Shirene ay nakakaramdam ng pagkaparalisa at hindi niya maigalaw ang kanyang buong katawan. Tama, si Shirene ay muling nakulong sa isang masamang panaginip. At katulad pa din ng dati, siya ay nakarating muli sa walang katapusan. Ang paggalaw ng mga bituin at sa huling hantungan. Isang napakalaking liwanag na kumikislap ang naghihintay sa kanya. Pero, sa pagkakataong ito ay parang may mali, lagi siyang nagigising, pero sa puntong ito ay talagang may kakaiba. Biglang mas lalong lumaki ang liwanag na nasa harapan ni Shirene at ito ay sobrang nakakasilaw. Nagising si Shirene sa kanyang napakasamang panaginip at naisip niya na ang kanyang naging panaginip ay talagang kakaiba.
Naisip din niya na ang dahilan daw ba kaya ng pagbabagong ito ay ang kanyang mga naging karanasan nitong nakaraang araw. Pero, bigla siyang nagulat sa kanyang mga nakikita. May mga maliliit na liwanag ang lumitaw sa kanyang buong silid. Bumangon siya sa kanyang pagkakahiga at isang sulat ang kanyang nakita sa ibabaw ng kanyang mesa. Ang sulat na ito ay iniwan ni Nade at Hiroki. Hay nako! Nagpunta sila sa kasino, pakiramdam ko, babalik na naman sila sa dati. Sa bagay, ano kayang pwede kong gawin ngayon sa 3 araw naming suspensyon? Dapat ko bang samantalahin ang pagkakataong ito para makauwi? Nako, hindi maaari, magtatanong ang aking mga magulang kung bakit ako umuwi, at baka malaman pa nila na ako ay napatawan ng suspensyon. Kailangan kong ilihim ito. Sabi ni Shirine, nagbihis si Shirine dahil may naisip siyang puntahan ng araw na iyon. May naalala kasi siyang nais niyang gawin, pero, sa hindi malamang dahilan, ang kanyang puso ay biglang tumibok ng mabilis. Nagtungo si Shirine sa lungsod upang puntahan ang isang tindahan ng aklat dito. Sa mga nakaraang taon, siya ay walang tigil na nag-aaral. Ngayon, nais niyang bumili ng isang nobela para sa kanyang sarili. Pero, naisip niya na paano kaya kung sabihin na naman sa kanya na bawal niyang hawakan ang mga aklat katulad ng nangyari ilang taon na ang nakalipas noon nang una siyang pumunta sa isang aklatan. Nagpatuloy pa din si Shirine sa pagpasok sa loob ng aklatan. Welcome sa aking gwapong costumer, ikinararangal kong dumating ka sa lugar na ito. Pumunta ka ba dito upang maghatid ng ilang mga kalakal? Nakangiting pagbati ng babae kay Shirine. Hindi po, naririto po ako upang bumili ng aklat, sagot ni Shirine. Sige, magkaroon ka sana ng kaaya-ayang oras na tumingin sa paligid upang makahanap ka ng aklat na para sa iyo, sabi muli ng babae. Maraming salamat po. Sabi muli ni Shirine, nagtaka si Shirine dahil hindi siya nakilala ng babae. Kaya naman, naisip niya na malaki na daw ba talaga kaya ang kanyang ipinagbago. Matapos makapili ng aklat si Shirine, agad niya itong binili at binayaran ito sa babae. Ang biniling aklat ni Shirine ay isang nobela na may pamagat na Raising a Dragon to Beat Up the Demon Lord. Masayang-masaya si Shirine dahil sa unang pagkakataon, nakabili siya ng aklat. Ang aklat na ito ay kauna-unahan niyang aklat sa buong buhay niya. Ito ay kanyang nabili nang dahil sa pagtitipid niya sa tulong na salapi na ipinapadala sa kanya ng Ogent family, at ito ay talagang lubos na ipinagpapasalamat niya. Isang babae ang biglang lumapit kay Shirine at ito ay lubhang ikinagulat niya. Ikaw si Shirine, tama ba? Tanong ng babae kay Shirine at ito ay kumapit sa bisig ni Shirine. Sino ka? Tanong naman ni Shirine sa babae. Ikaw nga si Shirine, sabi muli ng babae. Kayo dyan, siya nga si Shirine, sabi naman ng babae sa kanyang mga kasama. Nang makita ni Shirine ang mga kasama ng babaeng ito, siya ay biglang nagulat. Ang mga taong ito ay ang mga batang nanunukso noon kay Shirine noong mga bata pa sila kapag si Shirine ay nakikita ng mga itong nagbabasa ng aklat. Shirine, ikaw na ba talaga yan? Sabi ng isang lalaki, at ang lalaking ito ay si Alter. Ikaw si Alter, at ikaw naman si Lumina, gulat na sabi ni Shirine sa mga ito. Tama ka, nakalimutan mo na ba ang itsura ko? Tanong muli ni Lumina kay Shirine. Hindi kita lubos na nakilala, ang ganda mo na ngayon, sabi muli ni Shirine kay Lumina. Ano, sinasabi mo bang hindi ako maganda noong bata pa ako? Sabi muli ni Lumina kay Shirine. Hindi naman sa ganon, sabi muli ni Shirine, lumapit ang lahat kay Shirine at lahat sila ay manghang-mangha sa kasuotan ni Shirine at ayon pa sa mga ito, ang laki ng ipinagbago ni Shirine. Shirine, ilang taon din kitang hindi nakita, ano ang mga ginagawa mo? Nagtanong ako noon sa iyong ama ngunit wala naman siyang sinabi sa akin na kahit na ano, sabi ni Alter.
Si Alter ang pinuno ng mga bata noon sa nayon. Naisip naman ni Shirene na ano kaya ang dapat niyang sabihin sa mga ito. Sigurado naman kasing malalaman din ng mga ito ang totoo. Kung magsisinungaling naman daw kasi siya sa mga ito ay siguradong masasaktan niya ang mga ito. Ano kasi, ako ay nag-aaral sa isang Magic Academy, nag-aalangang sagot ni Shirene. Sobrang nagulat naman si Alter sa mga sinabi ni Shirene sa kanila. Noong mga bata pa sila, mayroong mapagbigay na personalidad at magandang pangangatawan si Alter. Dahil doon, natural siyang naging pinuno ng mga bata sa nayon. Gayunpaman, maaaring sabihin na ang kanyang pagmamataas ay isang bahagyang pagkukulang. Kapag nakikita ni Alter noon si Shirene na nagbabasa ng aklat, palagi niya itong kinu-question at inaagaw ang aklat na binabasa ni Shirene. Sinasabi nito kay Shirene na hindi ito kailanman makakapag-aral kaya para saan pa at nagbabasa si Shirene ng aklat. Ayon kasi kay Alter, ang kinakailangan lamang nila ay palaguin ang lakas ng bawat isa para madala nila ang kanilang mga sariling timbang. Sa isang maliit na nayon sa bundok kung saan maraming panganib sa labas, may isang tuntunin ang pinakamahalaga, ito ay ang pagsunod sa mga salita ng pinuno. Pinoprotektahan ng pinuno ang nayon, at lahat ay sumusunod sa pinuno. Iyan ang paraan kung paano nabubuhay ang mga tao sa isang maliit na nayon sa bundok. Pero, sa tuwing kinu-question ni Alter ang pagbabasa ni Shirene, palaging dumadating si Lumina upang tulungan si Shirene. Kahanga-hanga ka talaga, pumapasok ka ba sa eskwelahan? Tanong ni Alter kay Shirene. Marunong ka na bang gumawa ng totoong salamangka? Tanong naman ni Lumina. Maari bang ipakita mo sa amin? Sabi naman ni Martin. Hindi pa naman ganoon katagal, at saka isa pa, hindi kami maaaring gumamit ng salamangka sa labas ng Magic Academy, sagot ni Shirene. Ano, ipinapahiya mo ba kami? Hahaha, ang pagbibitbit mo ng ganyang aklat ay hindi pa din nagbabago mula noong bata ka pa. Patingin nga ng aklat na binabasa mo sa Magic Academy, sabi ni Alter kay Shirene at bigla nitong kinuha ang aklat na hawak ni Shirene. Sandali, ang aklat na ito ay aking binili para sa aking pangsariling kasiyahan at hindi ito galing sa Magic Academy, sagot ni Shirene. At habang pinag-aagawan ni na Shirene at Alter ang aklat ay bigla nila itong nabitawan. Ang aklat ay hinabol ni Shirene bago pa man ito mahulog sa lupa. Ngunit, biglang may naramdaman na naman si Shirene na kakaiba. Shirene, anong nangyari? Ayos ka lang ba? Tanong ni Lumina kay Shirene. Alter, bakit mo ginawa yun? Hindi ka na bata, bakit ba ginugulo mo pa din si Shirene? Sabi naman ni Lumina kay Alter. Wala naman akong ginagawa sa kanya, sagot ni Alter. Huwag kang mag-alala, nangyayari talaga ito sa akin paminsan-minsan, sabi ni Shirene kay Lumina. Bakit naman hindi ako mag-aalala? Sabi mo nga, nagkakaganyan ka paminsan-minsan, sabi muli ni Lumina kay Shirene. Kadalasan naman ay hindi ito masama, sabi muli ni Shirene. Imbes na gumagala ka dito mag-isa, bakit hindi ka na lamang sumama sa amin? Tara, kain tayo ng masarap, sabi muli ni Lumina kay Shirene. Tama Shirene, bilang selebrasyon para sa aming lahat na magkakasama, nagpaplano kaming magsaya sa Lumina's store. Punta tayo doon at magsaya, ano sa palagay mo? Sabi naman ni Alter kay Shirene. Hahaha, maaari ba akong sumama? Nakangiting sabi ni Shirene. Naisip kasi ni Shirene na hindi pa siya nakakapunta sa kahit saan. Kaya naman, pagkakataon na niya ito upang makapaglibang-libang. Isang simpleng kalisa ang gamit ni na Alter at dito sila sasakay upang makarating sa kanilang pupuntahan. Biglang binuhat ni Alter si Shirene at bigla namang nagulat si Shirene dahil dito. Sumakay ka na at maupo, sabi ni Alter kay Shirene. Sandali lamang, bakit mo ako binuhat? Sabi ni Shirene kay Alter.
Walang magagawa ang isang lalaki kung ito ay kasing gaan mo, sabi muli ni Alter. Naisip ni Shirene na naging halimaw daw ba kaya si Alter habang hindi niya ito nakikita. Nagpapatakbo na si Alter ng isang negosyo ngayon, at isa pa, malamang na si Alter ang susunod na magiging pinuno ng nayon. Narating na nila ang Luminous Store at halos inabot na sila ng dilim sa daan bago pa man makarating dito. Pagkalipas ng ilang minuto, nagsimula na silang lahat upang uminom. Ang mga inuming ito ay isang simpleng carbonated barley tea lamang. Mayroon ding mga nakahain na masasarap na pagkain para sa kanilang lahat. Kumain ka ng marami, Shirene, nakangiting sabi ni Lumina kay Shirene. Oo naman, sagot naman ni Shirene. Shirene, magkwento ka naman sa amin ng tungkol sa Magic Academy. Nais naming malaman kung ano ang ginagawa mo doon. Sigurado akong nangunguna ka sa iyong klase, isa ka na bang salamangkero ngayon? Tanong ni Martin kay Shirene. Hindi ba't ang mga maharlika lamang ang nakakapasok sa Magic Academy? Tanong naman ni Brett. Ibig sabihin ba noon ay nag-aaral ka kasama ang mga maharlika? Magaganda ba ang mga babaeng maharlika? Tanong ng isang lalaki. Nakikipag-date ka na ba sa isang maharlika? Tanong naman ng isa pang lalaki. Hindi ko kailanman ginawa iyan, masyado akong abala sa aking pag-aaral, sagot naman ni Shirene. Shirene, mabuti at ikaw ay nag-aaral, pero, may plano ka ba para sa hinaharap? Isipin mo ito, ang iyong ama na si Mr. Vincent ang kasalukuyang nangangalaga sa inyong pamilya. Ikaw naman ang susunod na magiging responsable sa inyong pamilya. At darating ang araw, ikaw ay makakapag-asawa at bubuo ng iyong sariling pamilya. Magagawa mo ba iyan pagkatapos mong mag-aral? Seryosong sabi ni Alter kay Shirene. Medyo natigilan naman si Shirene dahil sa mga sinabi sa kanya ni Alter. At isa pa, naisip din niya na wala pa kasing kasiguraduhan kung siya ay talagang makakapagtapos. Kinakailangan mo ding mag-isip ng tungkol sa mga bagay na makatotohanan, pagpapatuloy ni Alter. Katotohanan, ngayon na iniisip na ito ni Shirene, abala siya sa pagsisikap na makipagsabayan sa kanyang klase kaya hindi niya ito pinag-isipan ng mabuti. Ang kanyang mga kaibigan ay tumutulong na sa mga negosyo ng kanilang mga pamilya. Ngunit sa kanyang kaso, ang kanyang ama ay ang nagtatrabaho mag-isa. Kaya naman, naisip niya na kailan daw ba kaya niya matutulungan ang kanyang ama. Hindi ko iyon sinabi para lamang ikaw ay maging malungkot. Ganito na lamang Shirene, napakatagal na, kaya naman gawin naman natin ang tumbang braso. Nasisiguro ko na kakayanin mo ito, sabi muli ni Alter. Ha, bakit naman tumbang braso? Gulat na sabi ni Shirene at kahit si Lumina ay nagulat din sa nais mangyari ni Alter. Tama, sina Shirene at Alter ay siguradong magkakaroon ng pantay na laban dito, sabi muli ni Brett. Siguradong magugulat tayong lahat sa lakas ni Shirene, sabi naman ni Martin. Kung iisipin, madalas nila itong ginagawa noong bata pa sila. Ngunit, para itaguyod ang reputasyon ni Alter ngayon, pinipili ni Shirene na gawin niya ito ngayon para sa kaayusan ng nayon. Sige ba, maaari ba tayong magkaroon ng pastahan? Seryosong sabi ni Shirene. Ha, ano kaya kung ang sinong matatalo ang siyang magbabayad ng lahat ng ito, sabi naman ni Alter. Sige ba, sabi muli ni Shirene, para masigurado na hindi mawawalan ng mukhang may haharap si Alter sa buong nayon. Naisip ni Shirene na gagawin niya ang lahat para magtiis. Nagsimula na ang paglalaban nila ng tumbang braso at natalo ni Alter si Shirene. Pagkatapos nito, si Shirene ay biglang nahulog sa sahig mula sa kanyang pagkakaupo. Anong nangyari sa iyo, Shirene? Ayos ka lang ba? Sabi ni Lumina kay Shirene. Alter, bakit mo ginawa iyon? Galit na sabi ni Lumina kay Alter.
Hindi ko alam kung paano iyon nangyari, nagtatakang sagot ni Alter. Patawarin mo ako Shirine, ako na ang magbabayad ng mga ito, malungkot na sabi muli ni Alter kay Shirine. Hindi, natalo ako, kaya naman, ako ang magbabayad ng mga ito. Hindi ko alam na ganoon ka pala kalakas, sagot naman ni Shirine. Kinuha ni Shirine sa kanyang bulsa ang isang supot na naglalaman ng barya. Ngunit, sa hindi sinasadyang pangyayari, nabitawan niya ito at ito ay nahulog sa sahig. Nagulat naman ang lahat dahil ang laman ng supot na nagmula sa bulsa ni Shirine ay puro mga gintong barya. Shirine, bakit ang dami mong dalang pera, at ang mga ito ay puro mga gintong barya? Ang 5 gintong barya na ito ay halos 1 buwan na naming kita dito, sabi ni Lumina kay Shirine. Ano kasi, mayroong tumutulong sa akin, nag-aalangang sagot ni Shirine. Kung ganoon, hindi mo na kailangan pang problemahin ang pera sa buong buhay mo, sabi naman ni Martin kay Shirine. Nang mga oras na iyon naman ay sobrang nagulat si Alter sa mga nangyari at ito ay medyo nakaramdam ng hiya. Samantalang si Shirine naman ay hindi alam kung paano ipapaliwanag ang lahat. Magsitigil nga kayong lahat, nagkakagulo kayo ng dahil lamang sa mga gintong barya na iyan, sigaw ni Alter at ito ay galit na galit. Bigla namang natahimik ang lahat ng dahil sa sigaw na ginawa ni Alter. Sandali, narinig na ba ninyo, isang mabangis na hayop ang lumitaw sa bundok, sabi ni Brett bilang pag-iiba nito sa pinag-uusapan nila. Narinig ko din iyan, balita ko, wala nang ligaw na hayop ngayon sa bundok nang dahil sa mababangis na hayop, sabi naman ni Martin. Sabi naman sa akin ng aking ama, iyon ay isang oso lamang na kumakain, sabi naman ng isa pa. Tama, narinig ko na din iyan dati sa aking ama, bakit sila napunta sa bundok kung sila naman ay nakatira sa hilaga, sabi naman ni Shirine. Ngayon ba ang panahon ng kanilang pag-anak? Sa bagay, sa tuwing sila ay lalabas upang mangaso, bumabalik silang walang dala. Pero, wala naman kaming nakikita, baka sila ay nagtatago sa kabundukan, sabi naman ni Lumina. Tungkol naman dyan, bakit hindi natin sila hulihin? Tutulungan natin ang buong nayon, alam naman siguro ninyo kung ano ang aking kakayahan. Hindi na kailangan pang lumabas ng mga matatanda kung ito ay oso lamang. Huhulihin natin ang mga ito, seryosong sabi ni Alter. Mabuti, Alter, hindi ba't nanghuli ka ng pulang oso ng mag-isa noong nakaraan, sabi ni Martin kay Alter. Totoo ba, isang pulang oso, kahanga-hanga naman, gulat na sabi ni Shirine. Hahaha, tama, at dahil pinag-uusapan na din lamang naman natin ang pangangaso. Pupunta tayo bukas ng umaga, hindi ba't sasama ka sa amin Shirine, seryosong sabi muli ni Alter. Nagulat naman si Shirine sa sinabi ni Alter, bakit naman kailangan pa nating isama si Shirine, tanong naman ni Lumina. Hindi ba't lagi naman natin siyang kasama dati, sabi muli ni Alter. Siyempre naman, sasama ako at tutulong ako sa inyo sa abot ng aking makakaya, nakangiting sagot ni Shirine, kung ganoon ay magkita-kita na lamang tayo sa harap ng Luminous Store bukas ng umaga, sabi muli ni Alter, ayos, pupunta tayong lahat upang mangaso tayong lahat kasama si Alter, sabay-sabay na sabi ng lahat, masaya naman si Shirine sa mga nangyayari, kahit na hindi ito planado. Sa kanyang palagay ay magiging masaya ang lahat ng ito.